Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi lumalabas si Renato? Napapatanong ka talaga kung sino nagpatahimik dito po kay Renato Reyes kontra dati sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa administrasyon ni Tatay Duterte. Ang tatahimik na ngayon dyan po sa Kongreso. Kaya sino ba namang hindi mapapatanong? Bakit po sila tahimik sa administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr.? Di ba dapat ang nirereklamo nyo yung namamahala o yung presidente? Pero mga lodi ngayon kakaiba. Ang ating vice presidente ang binabatikos ngayon at gusto patalsikin. Oh mga lodi, ano na? Kaya pa ba? Okay pa ba tayo ngayon? Bibilib ako sa'yo kapag nagpakita ka at nagreklamo ka kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon. Susuportahan kita kung ano mang gusto mong gawin. Ipakita mo ang tunay na tapang ng isang aktivista na talagang nagmamahal sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yo, what's up mga lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Napansin nyo rin po ba mga idol ang napansin ko dito po sa Marcos administration? Matagal ko na po sana itong gustong talakayin pero ngayon lang po tayo nagkaroon ng tsansa mga idol. Nalaman ko po ang ibig sabihin ng bagong mukha ng Pilipinas dahil po dito sa mga nawawalang tao pagdating po sa pagrereklamo sa ating mga halal dyan po sa gobyerno. Ganito po pala ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Dahil mga idol, tahimik po ngayon si Renato Reyes dyan po sa Mindiola at kung saan man po sila nagrarally. Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi lumalabas si Renato? Kung lumabas man siya mga idol, iba po yung pakay niya. At eto nga mga lodi, mapapatanong ka talaga kung sino nagpatahimik dito po kay Renato Reyes sa pagngangaw-ngaw niya sa gobyerno. Dahil mga lodi, kahit anong administrasyon, nakikita po natin to si Renato Reyes. Alam naman po natin siya po talaga ang laman ng balita kapag meron pong gustong ipareklamo sa kanya. Alam niyo yun mga lodi, yung kalakaran na, oy, kailangan mong siraan itong taong ito kasi malapit ng eleksyon. At syempre, dahil meron po yung bigayan, lalabas po yan si Renato at maghahanap po ng mga kasama. Tandaan nyo po ba yan mga lodi? Napakabata pa po ni Renato dito, kilalang kilala na po siya bilang reklamador ng ating pamahalaan. Pero ngayon mga idol, sobrang tahimik ni Renato sa nangyayari sa ating bansa na mas dapat nga siya ngayon mag-ingay. Kaya napagtatanto na po natin mga lodi na hindi ko naman sinabi sa speaker ang nagano sa kanya, nagpatahimik o namigay sa kanya ng napakaraming macloat para siya po'y tumahimik. Dahil nga po nakikita rin naman po natin na yung mga kontra dati sa pamahalaan, lalong-lalo na po sa administrasyon ni Tatay Duterte, ang tatahimik na ngayon dyan po sa Kongreso. O diba? Kaya sino ba namang hindi mapapatanong? Bakit po sila tahimik sa administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr.? Kilalang kilala na naman natin sila na napakaingay nila, napakareklamador nila pagdating sa ating mga kababayang Pilipino. Lalong-lalo na po ito, nagkakawaldasan po ng pera dyan sa Kongreso. Dapat nag-iingay to sila. Pero hindi mga idol. Ang Duterte lang po talaga ang kanilang pinupunterya. Duterte lang ang gusto nilang pabagsakin. Diba mga lodi? Nung nakaupo si Tatay Duterte, grabe po agresibong-agresibo tong mga makabayan black na to. Pero nung napalitan po ni Marcos, mga lodi, ang sinisigaw na po nila lagi, kahit na bumaba na po si Tatay Duterte, papasukin daw po yung ICC. Di ba dapat ang nirereklamo nyo yung namamahala o yung presidente? Hindi ako sanay kasi ng ganun. Ang nalalaman ko kasi, itong mga grupong ito, puro presidente ang kanilang binabatikos. Pero mga lodi ngayon kakaiba. Ang ating vice presidente ang binabatikos ngayon at gustong patalsikin. Kagaya po nito, resign Sara nung time po na nasa DepEd pa po siya. Ano po reklamo nila? Yung DepEd budget daw po nung panahon po na sekretary pa si Sara Duterte, mga idol, na 5.55 billion, hindi daw po maipaliwanag kung saan daw po napunta. Pero giit naman po talaga ni VP Sara Duterte dyan na 5.5 billion lang po ang kanyang ni-request dyan. Tapos ginawa po di umano ni Romualdez at ng grupo niya ni si Saldico na gawin daw po itong 15 billion. Iyak po sila ng iyak nung time na yan mga lodi. At makikita po natin na medyo konti lang po yung budget. At hindi po rin po natin nakikita si Renato dito nung time na yan. Kasi nga po mga lodi, alam natin na may pondo po talaga itong pagsigaw ng mga tao dyan. May mga merienda pa nga, may mga tubig pa nga dyan.
Well-funded nga, sabi nga po ni VP Sara Duterte, kung ano po yung mga nirereklamo sa kanya ngayon. Lalong-lalo na po dyan sa Kongreso. Kasi kung totoong nirereklamo nyo yung 5.5 billion ni VP Sara Duterte, bakit hindi kayo nagtataka doon po sa 780 billion something mga idol na budget po ng DepEd Secretary na si Sani Angara ngayon? Biruin nyo mga Lodi, reklamo sila sa 5.55 billion. Pero doon po sa 780 or 90 billion mahigit mga idol, wala po tayong naririnig na reklamo galing po sa mga reklamador ng ating bansa. Ganito po ang tunay na bagong Pilipinas, bagong mukha, kahit klarong-klaro na po na meron po talagang ginagawang anomalya, hindi na po sila magrereklamo. Ngayon, alam niyo na kung bakit ko napagtanto na parang iba po yung admin ni Bongbong Marcos. Imbis na po yung Pangulo ang binabanatan ng mga reklamador, yung Vice President po na hindi naman siya ang may hawak o hindi po siya nagpapatupad ng mga budget po dito sa ating bansa. Diba mga idol? Pero pag si BBM ang nag-request, okay lang. 2 days o wala pa yatang 2 oras, approve agad. Pero kapag si VP Sara Duterte, kailangan mong umattend at ipaliwanag kung saan mo gagamitin ang budget o hinihiling mong budget sa OBP. Nung napatunayan ng COA mga idol na wala naman talagang anomalya dun po sa confidential fund, iba na naman po yung topic nila. Diba? Nakakahiya naman po sa inyo, Renato Reyes, na dati ang dami-dami mong reklamo sa ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga aktivista na mga sinasama nyo dyan. Ngayon tahimik kayo? Tapos ang tangi nating nakikita nagrereklamo laban sa Pangulo mga idol yung mga hindi bayaran na mga nagrarally dyan po sa Menjola, sa iba't ibang lugar po na pwede po magrally. Nagkukusa po ang mga tao para po dito po ireklamo ang nangyayari sa administrasyon ni Marcos. Hindi po kagaya dati na well-funded po mga idol. Kaya huwag kayong magtataka mga Lodi kung bakit konti lang po yung mga nagngangaw-ngaw ngayon dahil kusang loob po yan. Hindi po yan binabayaran kagaya po ng ginagawa nung dati pong mga nag-aaktivista o nagre-reklamo sa ating gobyerno na meron po talagang budget. O ngayon, mga Lodi, sasabihin nyo, nilangaw, yung maisog. Kusang loob po yan kagaya nung sa akin. Kusang loob akong pumunta para po makita ninyo na sumusuporta ako na may mali po talaga sa administrasyon ni Marcos Jr. mga idol. Kaya hindi mo wala sa aking isip mga Lodi na mukhang naambunan po ito si Renato Reyes nito po ni Mr. Rice. Mr. Rice, Attorney Martin Romualdez! Kasi mga Lodi, alam nyo, kung hindi talaga yan naambunan, magrereklamo yan dahil nga sabi ko sa inyo, mas klaro po na may nangyayaring anomalya ngayon sa pamamigay po nila ng mga ayuda, wala na po sa wisyo. Biruin nyo, ilang bilyon po sa isang araw ginasta po ng grupo po ni Romualdez para lang po mamigay sa amin dito ng ayuda para po dito sa aming lugar. Pero yung lugar po na nabahaan, baliwala po. Kasi nagbabaka sakali po sila makuha po nila ang loob ng mga Dabawenyo sa pamamagitan ng ayuda. Diba dapat nirereklamo niyan, Renato Reyes? Pero bakit ngayon? Ang tahimik mo. Nasasali ka na rin ba dito sa pae ni Romualdez? Yay! Yay! Okay, sabay. Yay! Oh mga Lodi, ano na? Kaya pa ba? Okay pa ba tayo ngayon, Renato Reyes? Bibilib ako sa'yo kapag nagpakita ka at nagreklamo ka kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon. Susuportahan kita kung ano mang gusto mong gawin. Ipakita mo ang tunay na tapang ng isang aktivista na talagang nagmamahal sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Ito pa ang pinaka nakakapagtaka mga idol, no? Yung dating kalaban po ng gobyerno, parang pinagkakatiwalaan na po dito ngayon po sa Congress. At sila pa po ang nagdedepensa ng mga budget kung saan po napupunta ito mga idol. Pero sarili nila mga budgets, hindi po nila maipakita sa atin. Liquidation po nila, wala po silang maipakita. Ganyan po ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. mga Lodi. Kaya kung hindi nyo napansin mga Lodi at kung ako lang po nakakapansin, eto po ipakalat nyo na po itong video na to na gantong-ganto po yung nangyayari sa atin. Yung mga dating ang iingay sa kalsada kapag may nakita po silang anomalya sa ating administrasyon, ngayon po mga Lodi, sobrang tatahimik na po nila at hindi na po sila nagrereklamo. Ganyan po ang bagong mukha ng Pilipinas. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you.
you all, Duterte pa rin.